Dito sa probinsya ng Bataan, sa bayan ng Orani, ay may isang barangay na hindi mo aakalain na sa gitna nito ay may mga munting pangarap na nakakubli. Halina't samahan niyo kaming maglakbay patungo sa mga munting pangarap na ito. Bago tayo makapunta sa barangay na ito, kailangan munang sumakay sa tricycle patungo sa barangay Palihan, kung saan naroon ang sakayan ng bangka. Tahimik at kalmado ang katubigan patungo sa isang pulo. Hindi mo aakalaing may nagkukubli palang maliit na paaralan dito. Ang pulo ay pinaliligiran ng ilog at dagat, kaya ang pangunahing kabuhayan dito ay pangingisda. Ito, ang Pulo Integrated School, ang nag-iisang paaralan sa 3 pulo na matatagpuan mo sa Barangay Kabalutan. Nagsimula ang paaralan taong 1997 na kung tawagin ay Pulo Elementary School. At dahil sa pagdagdag ng gradong pang-sekundarya nitong nakaraang 2020, ay pinalitan itong Pulo Integrated School. Hindi pinalampas ng mga bagyo ang paaralan na ito. Dahil sa tubig na nakapaligid at baba ng lupa ay nakakaranas ng pagbaha ang lugar. Maraming aklat ang nasayang at nasira. Ngunit dahil sa tulong ng kapitan at gobyerno ay pinataasan nila ang paaralan at pinagawa ang mga silid at bagong building. Dagdag pa ang mga kagamitan na magagamit ng mga estudyante sa pag-aaral. Ano po itong nasa pintuan? Para yan sa flood control. Kasi syempre yung aming school ay nakapaglibot yung mga tubig. Ang flood control barrier sa bawat silid-aralan ay donasyon ng Flood Control Asia RS Corporation sa Pulo Integrated School. So, yung flood control na yan, hinaharang dito. Yan yung yung pinaka-barrier. Para, in case lumaki yung tubig sa labas, hindi siya papasok sa loob. Tsaka kung may sibol, konti lang. Then, iipunin niya yan dyan, doon yun. So, merong tawag dito, ipunan ng tubig, saka papalabasin lang yun diretso sa ilog. Para hindi kami babahay. Isa sa mga napansin namin, ang ilan sa kanilang silid-aralan ay walang pintuan at bintana. Ngunit hindi bakas sa mga mukha nila ang mga bagay na katulad nito. Hindi mo aakalaing mayaman pala ang Pulo Integrated School sa mahuhusay at mababait na guro. Tulad na lang ni Sir Ray. Isa siya sa mga guro na aming nakausap. So actually, pag teacher ka, lalo na sa public, sa Department of Education, kapag ka magpa-permanent ka, wala kang choice. Kahit ilagay ka sa bundok, ilagay ka sa isla, so kung gugustuhin mo na ma-permanent, magkaroon ng stable job, ika-grab mo talaga. So iyon ang naging unang reason. Tapos sabi ko, for the past 10 years, wala pang opportunity na umalis sa lugar, na ang daming nag-open ng opportunities na dyan ng Central School, na dyan ang ibang mga school na nag-o-offer na bakit hindi ka na lumipat, hayaan mo na yung mga bago naman na mag-permanent na mag-stay sa Polytechnic School. Sa akin, basically sa akin personally, hindi ako umaalis hindi dahil sa walang pagkakataon. Ang daming pintong nagbukas, ang daming opportunities na nagbukas para sa aming mga teachers na nandito na alisin na kami. Kaya lang ang isang reasons kung bakit hindi ako umaalis is yung bata. Galing ako sa Central School before, bago ako na-permanent sa Orani North Elementary School, nakita ko yung behavior ng isang Central School na bata at isang school na galing sa barangay. So, ang laki ng pagkakaiba nila. Saka yung makikisama, maliit lang kasi yung school, madaling makisama. Yung workplace talagang papasok kang masaya, lalabas kang masaya. Ayon sa datos ng Food and Nutrition Research Institute, noong 2019, isa sa 3 batang Pilipino na edad 5 pababa ang kulang sa timbang at hindi pa handang matuto. Merong school feeding program. Ito ay national na nagbibigay ng pagkain sa mga malnourished na
bata. And then yung mga program, mga projects ng school facilities, ayan, nagbibigay din, pinagaganda namin yung mga school facilities, so para at least kahit paano yung learning ma-improve. And then, humihingi din kami ng tulong sa mga external stakeholders namin, yung mga private individual, mga private group na maaaring tumukon sa pangangailangan ng school. Kasi kung sa school alone, hindi kakayanin. Walang school na kayang tumayo sa sarili niyang paa, na kahit central school lang siya. So, kinakailangan pa rin namin yung mga yung mga tulong ng iba. Isa rin sa kinakaharap na problema ng mga guro at estudyante ng paaralan ang kakulangan sa kagamitang pang-aral. The scarcity of learning resources or technological resources. Ang daming opportunity na pwedeng gamitin ng teacher para magturo. Kaya lang, unang-una, internet. Tapos, gusto namin gumamit ng mga technology, walang available. May mga laptop, ilang peraso lang. Kailangan ng mga bata hands-on na pagdating sa internet. Ika-77 ang Pilipinas sa 81 bansa sa buong mundo sa isinagawang student assessment ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD para sa 15 taong gulang na mag-aaral. Ang mga resulta ay nagpakita na ang Pilipinas ay nakakuha ng mas mababa kaysa sa average ng OECD sa matematika, pagbabasa at agham. Kaya, isa sa misyon ng mga guro ng Pulo Integrated School ang mas mahasa pa ang kakayahan ng mga bata sa matematika, pagbabasa at agham. So kahit napakaraming projects na ibigay ang school, kung no read or no write ang mga bata, useless na yan. So una namin tinitingnan dito yung literacy and numeracy ng bata. Kailangan ma-develop yung literacy at numeracy ng bata. So may mga program. So nandiyan yung mga program na nakafocus kami sa pagbasa at pagbilang. Isa sa mga guro ng paaralan, si Ma'am Jonah. Siya ay nagtuturo sa ika-4, 5 at 6 na baitang. Mahirap, lalo na kapag may bagyo. Kasi may time dito na talagang tumaob si bangka, pero hindi naman experience namin. Ibang tao yung nakasakay sa bangka. Dito, sa Palaran, kapag may bagyo. Pero most of the time naman, dahil meron na tayong level kapag orange warning, so wala nang pasok. Hindi katulad dati, kahit na malakas ang ulan, matik kailangan namin pumasok. Pinangunahan kamakailan ni Orani Mayor Bonjong Pascual ang turnover ng isang motorized bangka sa Pulo Integrated School sa Sitio Pulo, Barangay Kabalutan. Ang lokal ng pamahalaan ng Orani sa pamamagitan ng local school board ay nagbigay ng bangka para sa mga pangangailangan sa transportasyon ng paaralan na mayroong 450 estudyante. Pumapasok talaga yung ibang bata na walang bakod. Tapos, dahil nasa palaisdaan naman yung iba, konting ulan, hindi talaga sila pumapasok. Kaya ang ginagawa namin, di ba may blended learning na tayo? Ayun, isang solusyon yon. At the same time, yung canteen kasi namin, hindi siya more on profit eh. May mga bata kaming walang baon, pero nakikater namin. Walang bayad yun. Yun lang talaga hirap. Hindi kami nagpapaproject ng mabigat. Yun talagang gagasto sila kasi isang main problem dito, yun, kahirapan talaga. Isa, si Rudelin sa mapalad na estudyante ng paaralan ng Pulo na napadali ang pagpasok sa paaralan dahil sa tulong ng Pulo Integrated School. Ngunit ang kanyang plano sa pagtahak sa sekundarya ay lumipat ng ibang paaralan. Ngayong taon magtatapos ka na sa elementarya. Saan mo napiling pumasok? Dito pa rin ba sa Pulo Integrated School o sa iba ng paaralan? Baka po sa ibang paaralan. Ano yung naging desisyon mo para lumipat ng ibang paaralan? Para daw po madami pa akong makasalamuhan ng Si Rudelin ay isang mag-aaral na nangangarap na maging chef dahil sa kanyang lolo. Kaibahan ng estudyanteng si Darwin
na kailangan pang sumakay ng bangka para makarating sa paaralan ng Pulo. Bilang ang Pulo Integrated School ay mayroon lamang hanggang ika-10 baitang ng sekundarya, ang ginagawa nilang hakbang ay masusi at nakatuon sa tatahakin ng mag-aaral. Ginawa namin kung ano yung pinaka-strand na gusto nila sa senior high school, mas doon kami nag-focus. Like yung iba, gusto ng kung teacher tulad namin is inano rin namin sila na pagre-reporting, paggagawa ng mga PowerPoint presentation gamit ko. Okay, sa lahat ng gagraduate, moving up na grade 10, tuloy lang. Kung ano man yung gusto nyo talaga, yung talagang pinaka-gusto nyo, yun yung kunin nyo strand. Dahil yun din yung makakatulong para sa pag-aaral nyo. And mas maganda talaga yung gusto nyo. Kasi kung hindi nyo gusto, tatama rin na kayo. In case na gano'n yung mangyari, na yung ibang tao yung nagsabi sa inyo na course or ng strand na kukunin nyo, try nyo pa rin yung best nyo kung kaya nyo. At kapag hindi, make sure na sabihin nyo agad kasi hindi nyo mapagpapatuloy yung talagang layunin or yung goal nyo hanggat hindi nyo gusto yung tinatahak. Isa sa may mataas na parangal sa paaralan ng Pulo si John Mark. Isa siya sa iba pang mga bata na pinalad dahil ang kanilang paaralan ay makikita sa kanilang pulo at hindi na nila kailangang sumakay pa ng bangka upang makarating ng paaralan. Wala din naman po gano'ng kakomplikado yung pagpasok sa paaralan kasi po napakalapit lang po ng school ng bahay namin sa paaralan, sa naglalakad lang din po papasok. Siya ay malapit na magtapos sa junior high school at bubuksan ang pahina sa senior high school kung saan hahasain ang kanyang kaalaman sa kukuhanin niyang kurso sa kolehiyo. Sa panakita pa lang ng estudyante ay makikita mo ang kagustuhan niya makapagtapos at dedikadong makapag-aral. Lagi po ako nasa uncle ko. Yung uncle ko po kasi nung bata pa lang siya, ang desire niya din po talaga ay maging civil engineer. Kasi hindi niya po natupad yung pangarap niya na yun. Tinanong niya po ako isang araw kung ano gusto kong maging. Sabi ko po, civil engineer. Then same po kami ng desire. Kaya po, yung pangarap niya kumbaga po, sa akin niya pinasa para kahit papano, sa pagkatao ko po, ang sabi niya, matupad ko po yung pangarap niya na matagal niya na talagang pinapangarap. Kaya po hanggang ngayon po, pinupush ko po talaga na makapagtapos para matupad ko din po yung pangako ko sa tito ko na maging civil engineer. Bilang isang guro, hindi mo mapipigilan ang paghihirap ng iyong estudyante. Ngunit matutulungan mo silang tumuklas ng mahalagang aral at mahihikayat na magpatuloy sa buhay. So isa lang ang sasabihin ko, maraming hamon ng buhay, subalit kung magpapaanod kayo doon sa agos ng buhay, useless na yun. So sabayan natin. Mahirap sabayan ang napakalakas na agos ng buhay, pero wala namang mawawala kung susubok tayo. So, strive lang ng strive. Next. So, tandaan natin, tulad nga ng sinabi ni Nelson Mandela, that education is the most powerful weapon that we can use to change the world. Lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may gustong marating sa buhay. May mga pagsubok man na dumarating, wala mang kasiguraduhan ang tatahakin ng ating buhay. May mga taong handa tayong alalayan. Maabot lamang natin ang ating gustong patunguhan. Mga pangarap na hinubog ng panahon at pinagtibay ng mga taong handang tumulong. Sa proyektong ito, aming nakita ang dedikasyon ng mga mag-aaral ng Pulo Integrated School. Katulad ng agos ng tubig na nakabalot sa kanilang lugar, ay hindi nila alintana ang lalim at hirap sa pag-abot ng kanilang pangarap. Naniniwala kami na sa suporta at tulong ng kanilang mga guro ay patuloy silang makakapagsagwan upang marating at makamit
ang kanilang tagumpay.